Hello mga Kamanwo Tribe, bago magsimula ang ating video meron po akong announcement. Available na po ang membership program sa ating channel. Kapag nag-avail po kayo nito at nag-comment kayo sa ating mga videos, makikitang highlighted ang inyong comment at may nakalagay na solid Kamanwo Tribe. Kasama po nito ang mga specialized emojis at badge na exclusively para sa ating mga members lang at for only 119 pesos a month para mas lalo nyo pong matutulungan at masusuportahan ang ating channel. Like, comment, share and subscribe for more videos. Sa kaibuturan ng lungsod ng Takip Silim, isang matinding dilim ang bumabalot sa bawat sulok ng gabi. Payapa ang pagtulog ng karamihan sa mga mamamayan, habang ang katahimitan ng mga lansangan ay tila ba isang huwad na panatag. Wala pa silang kamalay-malay sa napipintong bangis na kumakalat sa pangunahing depensa ng kanilang minamahal na syudad. Gayunpaman, ang mapanlinlang na katahimikan ay biglang pinunit ng isang napakalakas na pagsabog. Mula sa puso ng syudad, isang alon ng puwersa ang yumugyug sa bawat pundasyon at dingding, nagpapabalik-balik ng ugong sa buong paligid. Binasag nito ang lahat ng nadaraanan, nag-iiwan ng malawak na bakas ng pagkawasak at usok ng apoy sa pinakakatawan ng lungsod. Sa gitna ng kaguluhang yon, isang armored car ang buong bilis na humarurot paalis sa nagngangalit na lungsod ng Takip Silim. Nagmamadali itong kumawala, na para bang may isang napakalakas at mabilis na nilalang ang sumusunod sa bawat pagtakas nito. Ang malalim na ugong ng makina nito ay nagpapahiwatig ng desperadong pagtakas mula sa kapahamakan. Sa loob ng humaharurot na sasakyan, makikita ang lalaking nagmamaneho, na ang mukha ay basang-basa ng pawis. Malalim ang takot sa kanyang mga mata, habang ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi niya mapigilan. Sa kanyang isipan, tila ba bumubulong ang nakakabinging tinig ng kanyang sarili, nakatatakot ang mga halimaw mula sa Misty Mountain. Ngayon, maipapanalangin na lamang natin ang Sunset City na kumapit pa ng ilang minuto. Sa gitna ng madilim at mapanganib na kalsada, isang hindi inaasahang figure ang biglang lumitaw sa paningin ng nagmamaneho. Isang lalaking may malawak at tila nakakatakot ng ngiti ang dahan-daang lumabas mula sa malalim na anino. Sa mapanuksong tono, nagsalita ito, "Hoy, saan kayong lahat papunta ngayong hating gabi?" Sa isang kisap mata, isang napakalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw, na nagmula mismo sa sasakyan ng mga taga Socorro Country. Ang makapigil hiningang pagsabog ay tila kagagawa ng isang lalaking nagtatago kanina sa kanilang sasakyan. Nagkalat ang mga piraso ng metal at usok sa hangin, nag-iwan ng amoy ng kapahamakan. Mula sa makapal na usok at naglalagablab na apoy, isang matipunong nilalang mula sa Federation ang dahan-daang lumabas. Nakakatakot ang kanyang tingin sa mga taga Socorro Country na naroroon, na tila ba may malalim siyang kaalaman sa lahat ng pangyayari sa lungsod. Sa galit na tono at mapanghamong boses, muli itong nagsalita, "Ang bilis ninyong tumakbo, Mula sa hanay ng mga taga Socorro Country, isang figure ang humakbang pasulong, si Zoteng Jun. May malalim na galit na nakaukit sa kanyang mukha, halos lumuwa ang mga ugat sa kanyang leeg habang sinabi niya, gaya ng inaasahan sa Federation, "Gusto nyo rin pala kaming patayin. Hindi nyo kailanman binabalak na ipasa ang data ng pagbabago ng gene mula pa sa simula." Ang nagkatawang tao na sisidlan ng dakilang 8 ulong ahas. "Kailangan kong kunin ito." Ang lalaki mula sa Federation ay lalong ngumisi, isang ngising puno ng panunuya at paghamak. Sa kanyang boses na may halong pagmamataas, sinabi niya, "Hemp. Tingnan natin kung kaya mo yan." Ito ay isang direktang hamon sa kakayahan at tapang ng buong Socorro Country, na nagpapahiwatig ng nalalapit na komprontasyon. Sa isang panig ng kaguluhan, nakita ang maraming tao ng Socorro Country, naghihintay ng direksyon mula sa kanilang pinuno. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa kanilang harapan, tila siya ang haligi ng kanilang pag-asa at lakas. Si Elder Liu Sheng, ang matandang ito, ay nagsalita ng may seryoso at kalmadong tingin. "Kung gayon, gusto kong subukan ng matandang ito." Ang isa sa mga namamahala sa tao ng Federation ay nanatiling nakangisi, isang ngiting puno ng pagmamayabang, habang may tumatagaktak na pawis sa kanyang mukha. Sa gitna ng kanyang pagkasabik, nagsalita siya kay Elder Liu Sheng, na may halong paghamak sa kanyang boses. "Elder Leader Liu Sheng, talaga palang lihim kang nakapasok sa lungsod na ito. Mukhang plano mong nakawin ang genetic data mula pa sa simula.
Mabilis na sinagot siya ni Elder Liu Sheng mula sa Sakura Country, na ang boses ay matatag at puno ng pagmamalaki. Malinaw niyang ipinahayag ang kanilang desisyon, dahil hindi ka nararapat sa aming tiwala. Ang kanyang mga salita ay nagpahiwatig ng matibay na paninindigan laban sa pagtataksil ng Federation. Mula sa gilid ng labanan, unti-unting lumabas ang mga tauhan ng Federation, na nagpahiwatig ng nalalapit na malaking banggaan sa pagitan ng Federation at Sakura Country. Ang kanilang pinuno ay nanatiling nakangisi, handang-handa sa paghaharap habang nagsasalita, "Ngayon, wala nang paraan para patakasan ka pa namin." Ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig ay bumigat, na tila anumang sandali ay sisabog na ang kaguluhan. Ngunit ang tila nalalapit na labanan ng dalawang bansa ay biglang naputol at hindi natuloy. Isang napakalaking pagsabog ang biglang nangyari sa kanilang harapan, tila kagagawa ng isang di pangkaraniwan at malakas na nilalang. Nagdulot ito ng matinding pagkasira at pagguho sa anumang matamaan nito, habang narinig ang mga boses na puno ng pagkabigla, "Muli. Anong nangyayari?" Sa gitna ng usok at kaguluhan, doon ay lantad na nakita kung sino ang may kagagawa ng lahat ng pagsabog at ang dahilan ng pagkabigla ng mga sundalo ng Federation at Sakura. Walang iba kundi si Qinggang, na ang katawan ay napapalibutan ng nagliliyab na enerhiya na tila apoy. Ang kanyang presensya ay sapat na upang magdulot ng matinding gulat sa lahat ng nakasaksi. Nagulat si Elder Liu Sheng ng Sakura Country sa kanyang nakita, tila kinikilala niya ang misteryosong nilalang na lumitaw. Ang taong yun ay, bulong niya sa sarili, puno ng pagtataka at pagkabigla. Kasabay nito, nakita si Thorn na hawak ang mga tao ng Federation gamit ang kanyang makapangyarihang baging, tila natalo sila sa isang kisap mata lamang. Sa kabila ng kanyang pagmamayabang, ang lalaki mula sa Federation na kanina'y may ngiting mapanukso ay napalitan ng pagkabigla at matinding takot sa kanyang mukha. Sa kanyang isip, mabilis na bumulong ang tanong, sino ang lalaking iyan? Habang siya ay nagtataka, hindi niya napansin ang isang napakabilis na nilalang na sumulpot sa kanyang likuran. Sa isang iglap lamang, sa isang mabilis at hindi inaasahang atake, agad itong humandusay sa kanyang kinatatayuan, at ang kanyang mga kasamahan ay napasigaw na lang sa gulat, "Kapitan!" Agad na inutusan ni Elder Liu Sheng ang isa sa kanyang mapagkakatiwalaang tauhan, na ang boses ay puno ng pagmamadali at pag-aalala. "Bilis, dalhin ang mga bata pabalik sa ating bansa." Matatag na sumagot ang tauhan, "Masusunod." Agad na kumikilos upang sundin ang utos. Ngunit ang pagtatangka niyang umalis ay hindi nagtagumpay. Agad itong nakita ang kalaban, na may matatalas na mata. Agad naman ginamit ni Thorn ang kanyang mga makapangyarihang ugat para agarin siyang hulihin, ang lalaking may dala ng wolf cub na tila ba walang takas sa kanyang pakiramdam at paningin. Matanda, malakas na sigaw ni Thorn, na ang boses ay may halong hamon. Matatag na sinagot siya ni Elder Liu Sheng, na ang mukha ay puno ng galit at matinding determinasyon. "Hindi kita hahayaang hadlangan kami. Hayop ka." Ang kanilang paghaharap ay nagbabadya ng isang matinding labanan. Sa gitna ng kaguluhan, sinabi ng isang tao mula sa Federation, "Pigilin ang mensahero." Habang sumisigaw sa pag-aalala, ngunit sa kabila ng kanilang mga pagtatangka, makikita ang nakakagulat na pagsulpot ni Qinggang na nagbago sa napakalaking anyo. Papasugod siya sa mga taga-Federation, at sa bawat hakbang, sinisigaw niya, "Mamatay na kayo." Samantala, matulin ang pagtakas ni Zhou Tengjun mula sa nagngangalit na labanan. Habang siya ay tumatakas, naririnig niya ang nakakakilabot na ungol ng mga mutated beast sa kanyang likuran, at napasabi na lang siya ng damit. Subalit, sa kabila ng kanyang mabilis na pagkilos, hindi rin nakatakas si Zhou Tengjun papaalis sa Sunset City. Sa kanyang harapan, biglang lumitaw ang napakabilis na pagsulpot ni Flash, na parang isang anino. Sa isang iglap, nagsalita si Flash at sinabing, "Sa tingin mo saan ka pupunta habang?" Matalim ang tingin kay Zhou Tengjun, na ang kanyang boses ay tila isang babala. Pagkatapos magsalita ni Flash, nadismaya na lang si Zhou Teng na may nagngingit-ngit na mga ngipin, tanda ng matinding pagkabigo at galit. Tumatagaktak ang pawis nito sa kanyang mukha, dulot ng biglaang pagsulpot ni Flash sa kanyang harapan, na nagpahinto sa kanyang pagtakas. Sa pangunahing depensa ng Sunset City, nagpapatuloy ang marahas na labanan, at ang mga sundalo ay sumisigaw ng kanilang mga utos. Gumuho na ang pader ng lungsod. Paputukin ang kanyan. Ikalat ang mga bomba.
Hindi nating sila pwedeng hayaang makapasok sa lungsod. Narinig ang nakakabinging ungol na boses ng Emperor Crocodile habang buong lakas nitong binasag ang napakataas na pader ng Sunset City. Sa pagkabasag nito, kitang-kita ang mga sundalo na buong tapang na nakaharap sa dambuhalang Emperor Crocodile habang patuloy itong umaatake sa bawat kalaban na makita, na parabang isang uhaw na demonyo. Sa walang tigil na pag-atake na ginawa ng mga sundalo, labis na nasaktan ang Emperor Crocodile sa sunod-sunod na pagbagsak ng mga kanyan at bomba. Ang bawat tama ay nagdulot ng matinding sakit, at narinig ang paulit-ulit na array na umalingaw-ngaw mula sa dambuhalang halimaw. Sa kabila ng kanyang laki, nagawa nilang bigyan ito ng malalim na sugat. Sa isang hiwalay na bahagi ng labanan, nagpapatuloy pa rin ang matinding paghaharap ng Demon Bull at ni Nie Yuan. Sa kanilang paglalaban, nanatiling nakatingin lang ang Demon Bull habang umaatras si Nie Yuan sa bawat pagtama ng palakol sa ginawang pag-atake nito. Tila ang malaking halimaw ay hindi pa ginagamit ang kanyang buong lakas, at may mas malalim pa itong nakatagong kapangyarihan. Sa pagngingit-ngit ng kanyang kalooban, nagsalita si Nie Yuan ng may galit at matinding determinasyon sa kanyang bawat salita. Ang halimaw na ito ay labis na napakalakas. Hindi namin kayang matalo sa labanang ito. Pagkatapos niyang magsalita, agad na nga siyang umatake at buong lakas na ginamit ang kanyang malakas na Desert Gale Strike. Gamit ang lahat ng kanyang kakayahan, agad namang sinabayan ni Nie Yuan ang atake ng Demon Bull. Subalit, agad din namang ginamit ng Demon Bull ang kanyang malakas na kakayahan na Gravity Field. Sa paggamit ng Demon Bull ng Gravity, agad nang hindi nakagalaw si Nie Yuan sa kanyang kinatatayuan, na para bang biglang bumigat ang kanyang katawan ng libu-libong kilo. Sa kabila ng nangyari, nagsalita si Nie Yuan ng may mataas pa ring paninindigan na hindi matitinag, na ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa Demon Bull. Puno ng pagkabigla at galit niyang sinabi, "Isang atake na ginawa ko gamit ang buo kong espiritual na kapangyarihan, at gayon paman, nawala ito ng ganito." Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa gitna ng labanan, puno ng pagtataka at hindi paniniwala. Sa kabila ng pagkabigla ni Nie Yuan, makikita ang Demon Bull na unti-unting umaatake, na ang bawat hakbang ay nagdudulot ng lindol sa lupa. Habang papalapit ito, isang nakakakilabot na boses ang narinig mula sa halimaw. Sa puntong ito, kahit gusto kong pagsisihan. Huli na, ang mga salita nito ay nagpahiwatig ng isang desisyon na hindi na mababago, na nagbabadya ng isang trahedya. Sa ginawang pag-atake ng Demon Bull, isang napakalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw, na nagdulot ng malalim na hukay sa lupa. Sa paghupa ng makapal na usok, makikita ang Demon Bull na nakatingin ng seryoso mula sa itaas, na tila sinusuri ang kanyang biktima. Sa ibaba, nakita ang katawan ni Nie Yuan na nakahandusay at walang kagalaw-galaw sa lupa, habang nakatitig sa kawalan, isang malungkot na patunay ng kanyang pagkatalo sa matinding labanan. Like, comment, share and subscribe for more videos.